Yung pagmisyon ko sa Malacanang, tinamaan yata ako eh. Dahil yung mahadlang doon, kasi ang kung na ngayon, hindi na mga spiritual ang kalabang ko, kundi mga tao na, yung mga namumuno. Dahil sa kanilang ginagawang kabalbalan sa mga mahihirap. Kaya napilitan ako magmisyon. Pinasok ko yung gate ng Malacanang doon sa, hindi naman doon sa compound ng Malacanang. Pero napasok ko naman. At may linagay ako doon, pero may kinuha naman ako. Doon pa sa malapit doon sa guardhouse ng gate ng Malacanang. Tinatawanan nga ako, sabi nila, ano mo yan? Sabi ko, kung ito yung kung ng mga specimen ng mga estudyante. Matagal nang pinahanap sa akin ito, nandito lang pala kako. Pero hindi nila alam napakahalaga yun sa akin. At tumulong pa yung isang tao, sinabihan yung namumuno yata doon sa kanila. Sinabihan yung isang tao na may dalang kahoy na, halika nga to tulungan mo nga itong ito para makuha niya yung dapat niyang kunin. Tapos sabi sa akin, ano mo yan? Binibenta mo yata yan eh. Hindi, kako. Para sa mga apo ko ito, kako, yung specimen sa biology, kako. Ano, sa high school, ay sa college, hindi, high school, kako. Dahil kailangan nila ito. Anong subject? Biology, kako. Kaya, yun, nakuha naman. Tapos, nagpasalamat ako sa kanila dahil binigyan niya ako ng pagkakataon. Mga PSD yun. Kasi gusto ko lang talakayin itong ito, napakahalaga ito, malaman nyo eh. Ito, ang umpisa na. Natitinggal tayo sa sitwasyong hindi ito kayang bayaran. Palibhas ay wala akong alam na idea upang makumbinsi ang mga tao na maniwala. Ngunit ang hustisya ay maaari lamang matamo. Ayan ang sinasabi ko, naubo ako. Kung ang isang tao ay may lakas na loob upang harapin ang mga kaaway. Sino ba nakikipag-away dito? Hindi ba ako lang na lahat naman yan pinagkukan tayo iliniligaw tayo sa talagang katotohanan Sa kasalukuyan, nakakaranas ako ng mga mapanlinlang na taktika. Yung katulad yung ginagawa ni na prinsipe na sinasabi na sila lang daw ang may karapatang magproseso tungkol sa mga account. Ulol ka ako. Ang ibig mong sabihin, lalampasan mo pa ang kataas-taasan, ang Diyos ng kataas-taasan. Kasi nag-uutos sa akin. At pilit nilang itinatanim sa aking kaisipan ang bagay na walang katiyakan. Kasi hindi totoo yun Parang lang ito Nang sa gayon, kanilang makontrol ang kaisipan ng mga tao. Yan ang kinukan niya, yung pagsasalita ni Prinsipe doon sa kay Ka Anton, doon sa Wealth of the Nation na ikinukan niya. Pinopromote nila. Pero si Ka Anton parang may pagdududa na Kaya yan ay pinipilit ni Juan. Pero yan noong una pa man din, inaalok na ako niya ng 5 to 7% sa account ko. Pumayag lang ako. Paano ako papayag? Hindi naman akin yan. Nakapangalan lang sa akin. Yan. Kaya nga, akala nila swapang ako na katulad ng mga Marcos. Yan, sina Prinsipe, mga swapang yan. Yan, sina Queen Helen, yan si Lady Ming. Sasabihin niya na kung ano-anong hindi wala naman silang alam tungkol sa mga proseso. Sa pamamagitan ng pagtatanong,
sa sarili ay maaaring magdulot ito ng pagdududa. At ang napasimulang at ang napawalang kahalagaan ng upang mapawalang kahalagaan ng katotohanan. Kailangan ating kilalanin ang ating sarili kung tayo ngay nasa katotohanan o wala sa katotohanan. Kung gano'n, mapagkakamilan tayong nagtatago ng binhi ng pag-aalinlangan. Kasi yung panayan, may termino dyan na parang minamanipula mo ang sarili mo upang makumbinsi ang isang tao na na pumayag. Paano ako papayag sa mga yan? Puro mga ulol yan. Ang tawag dyan gaslighting. Ano ang dahilan ng pagdagsa ng mga Muslim dito sa lugar ng Sangkristyanuhan? Yan ang isang Kasi yung mga Muslim, dami nagtatayo. So, halos mga bayan, nagtatayo na sila ng mga moske nila Ngunit ang moske ay may mga nakatagong armas. Kaya nga sinasabi ko, nagpapaniwalaan nila si Muhammad na yung propeta nila. Kasi sa kanya, revolutionary revolutionary na pananaw wala na yung pagka-spiritual ng pananaw ng mga ng mga ng Muslim religion ng Muslim kung may pagka-revolutionary na pananaw sa demonyo yan. Kaya demonyo yan si Muhammad. Bakit hindi nyo harapin? Katulad ni Minsuari. Bayaran yan nung panahon ni Marcos Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagkapera yan. Dahil may mga secret account yan. Bakit hindi niya ako kunin? Mga offshore account yan. Sinasabi ko na lang, ginamit siya ni Marcos upang manggulo. Kasi yung yung Jabidan na yan, palabas lang yan. Kasi kailangan maging makatotohanan. Kaya yan, pinatay nila yung may isang nakatakas o sadyang pinatakas upang kanyang malantad yan Jabida. Kasi yan Jabida, kumwari yan, kinukuhan nila yung sabay. Pero may mga lihim dyan. Masama ang katawan ko pasensya na. Kung ganon, hindi mga PLA ang lulusog dito. Maliwanag yan. Kundi yung mga Muslim. Bakit sila magkakaroon ng armas sa mga moske nila? Pagkatapos kakalad ka rin nila yung ala nila. Winawalang yan nila yung ala nila. Kaya yan ang dahil lamang sa pera. Yan ang sinasabi ko. Kaya yung na yan pinagkikibit balikat ng mga military. Bakit? Kasi ikinuha nila yung MILF para kontrahin yung MNLF. Pero bakit ngayon nakakampi si Minsuari, MNLF kay Duterte? Pagtatanggol nila. Samantala nung anong sabi ng bugok na Minsuari? Professor ka pa naman, putang ina ka, wala kang silbi. Talagang parang gusto ko nang maniwala yung kasabihan nila na ang Muslim matakaw sa pera Hindi ako may sabi niyan, pero parang gusto ko nang paniwalaan Dahil kung sabi nga nung nasa Mindanao ako, wag kang mauna sa paglalakad. Pag may kasabay ka Muslim, lagi ka sa likuran. Yan ang bilin sa akin. Pero
hindi naman lahat ng Muslim masama eh. Oh. Kaya yan ang katanungan ko. Bakit pinagkikibit-balikat ng mga military? Mga inutil na military ito eh. Mga sundalong kanin. O, pati mga pulis. Mga wala yan. Walang silbi yan. O, mga inutil yan. Tiyak na may malalim na pakay. Kaya hindi umaangal ang Muslim nung magiba ang Marawi. O, yan. Papasok na tayo ngayon dyan. Bakit gano'n ang ginawa nila? Kaya ito, sa aking pagsasaliksik, ay naiugnay ko ito sa mga Pilindo eh. Oh. Ang mga bansang kasapi ng mga Pilindo ay Malaysia, Philippines, Indonesia. At ang layunin ko ay pagkaisahin ang mga lahing Malay. Oh. Hindi naman lahat ng Pilipino may lahing Malay eh. Oh. Ito ang tinatawag ng magnanakaw na diktador. Ito yung sinasabi nilang Maharlika Nation. Oh, iyang Mapilindo na yan. Oh, hindi ba? Oh, magsisibya. Oh. Kaya nga, yan ang sinasabi ko yung pang-i-scam mo eh. Oh, yung muntintinig. Oh, muntintinig na ngayon siya. Oh, dahil natatakot na siyang malantad na scammer siya. In-scam niya yung G-Sayon sa mga sinamantala niya yung kamangmangan ng mga kapwa niya Pilipino. Oh. Ang mga kasapi ng mga Pilindo ay napasailalim ng kolonyalismo. Ang Pilipinas, Kastila, pagkatapos Amerikano, pagkatapos napunta sa Hapon, ang Malaysia ay yung Britain. Oh, pagkatapos yung yung Indonesia, Dutch Indies, mga Denmark, ganon. Maraming bagay ang dapat isaalang-alang upang mabuo ang Mapilindo. Unang-una, anong watawat ang gagamitin? Anong wika ang sasalitain? Sino ang dapat mamuno? Oh, marami yan. Sa totoo lang, mahirap mabuo ang Mapilindo kung walang pondong gagamitin. Oh, nasaan ang pondong gagamitin? Upang mailihim ang pinanggagalingan ng pondo ay kailangan mailagak ito sa isang bangko. Ito nga yung 1MDB. Kaya noon ko pa sinasabi yan. Kaya nga noon si Juan, naparatangan nagnakaw ito si Najib. At ang utak nito ay si Jolo. Hindi naman nabilanggo si Najib. Pakitang tao lang naman yung pagkabilanggo niyan eh. Kasi hindi naman pag-aari ng Malaysian government yan eh. Yan ang sinasabi ko. At ito si Jolo, dating tauhan ito ng Goldman Sachs. Kaya nga yung kuwan na yan, naiuugnay doon sa Goldman Sachs revenue na nailagak sa UBS, Singapore. Pero ang namamahala doon, itong Central Bank ng Malaysia ay ng Singapore. At ang pangalan ng Central Bank ng Singapore ay Monetary Authority Singapore. Nayugnay na, naikabit na. Pero bakit sa Malaysia? Kasi ang nagbigay ng karapatan upang itong manakaw ng mga Marcos, itong mga na ito, ay yung si Queen Elizabeth. Kaya doon siya sa Malaysia. Samantala, ang na yan ay ang Mapilindo ay binubuo ng
ng dalawang diktador at saka yung isa hindi. Malaysia lang ang hindi. Kaya neutral yun. Hindi siya kwan. Kaya pwede niya magalaw yun. At ang namamahala noon doon ay si Tungku Rahman. Kasi kung napunta sa Indonesia, ay malaking bansa ang Indonesia. Di siyempre, ay, kung angkinin niya yan. Oh. Ito naman sa Pilipinas, hindi rin pwede dito dahil sa kanya nang galing ang pondo eh. At yan, yun ang sinasabi ko, yan ay hulog ng mga sumanla ng mga treasury bond sa UBS Singapore. Kaya yung doon, yung UBS storage, ang nakalagak lang doon ay yung ninakaw ng magnanakaw na diktador, yung war damage na nagkakahalaga ng $550 million. Yun lang ang nakalagak doon. At pag namatay, si Jack, namatay na nga eh, yung sinasabi ko, ang tanging makukuha lang ng kanyan ni Jack ay yung porsyento. Yan ang pinakinabangan ni Nene Pimentel at saka yung mga kasamahan niya. Oh. Kasi tinanong nga sa akin ni Banjo, hindi si Laurel, Banjo Villanueva, na tinanong niya sa akin kung sino ang pinagkatiwalaan general ni Marcos. Dahil malapit na daw magkanyan, malapit ng mag-mature, 2020 nga. Dalawa lang naman ang account na ginamit dyan eh. Yung kay Diana at saka yung kay yung gold volume certificate ni Jack. Oh. Wala nang ibang wala nang account na ginamit. Kaya gumawa ng maraming account yan upang iligaw, upang lituhin ang Eh, may sinasabi nga na nagpunta lang sa pumili lang ng pangalan si Marcos. Pagkatapos sabi, ito ang gamitin natin. Kung wari sa kanya yung account na yan. Pag tinanong mo yung tao, wala namang alam. Ganyan kasamayang diktador na yan. At yung na yan, yung sovereign wealth, yung mga sinanlaan na yan, ay yan ang mapupunta doon sa anak niyang BBM. Kaya yan, nung manalo siya, kuno. Dahil hindi naman siyang kumandidato eh. Units lang eh. Ay nagkwan sila. Nagpunta yan doon sa Malaysia at Kuala Lumpur. Kinausap itong dalawang representative ng Indonesia at saka Malaysia na kailangan buuin na muli yung Mapilindo. Kaya yan ang dahil sa nagkabukingan yan, pumunta sila sa Plan B. Ito nga si Duterte. Kaya hindi ko pinagpapaniwalaan yan. Lahat yan ay mga kasabwat, mga maharlikan general yan. Dahil yan sila mga nagpaplano ng gulo dito. Kaya yung sinasabi ko, yung si Jolo, dating empleyado yan sa Marcos Goldman Sachs. Kasamahan yan yung kumandidato na pero magkaiba sila ng kaya hindi magkakilala yan eh. Magkaiba ng departamento eh. Dahil yung kumandidato pinagbebenta ng mga second hand na computer at saka mga spare parts sa South America. Kaya doon siya na udyukan na mag-addict. Pero yung tunay na anak ni Marcos niyan, adik na yan noon pa. Kaya yan ang dahilan. Binubuo niya uli nitong na ito. Kaya ito, kasabi nga ni yung bugok na Dado, Captain Dado, hindi naman kapitan yan, kundi general yan eh. Na sinasabi niya na
Kung hindi ka pa makaupo ngayon, Sara, pag nag-alsa ang taong bayan, hindi ka na makakaupo. Talagang hindi na siya makakaupo. Bakit ganon ang salita niya? Maraming katanungan na hindi binabaliwala nyo Kaya yung mga kwan na yan, ang ginagawa ng mga yan ay gaslighting. Nagkukuhan sila ng apoy. Kaya napakabigat niyan. Ngayon, dahil nasunog si Marcos, kailangan ituloy nila yan. Dahil ang habol nila, yung kayamanan dyan sa kwan. Kaya nga sabi ko, bakit sa Singapore linagak? May Manila Accord Pero wala Parang toilet paper lang na hindi kinuha ng International Court of Justice yung kwan na yan, yung Manila Accord na yan Dahil nga doon sa alam nila ang kaugnayan ng Manila Accord sa pagkiklaim ng Sabah. Dahil mayroong may-ari niyan. Pero kasi yan Sabah ipinalit sa Singapore. Kaya nagkaroon ng independence ang humiwalay ang Singapore at at ang namuno dyan ay yung si Lee Kuan Yew, isa din diktador. Kaya doon dinala. Kaya yan, apat yan. Apat yan. 444. Yung kuan na yan. Kaya yan ang hindi alam ng mga tao na yung pagtatayo ng mga moske dito sa lugar ng mga Sang Kristiyano, halos lahat ng bayan tinatayuan na nila Pagkatapos sasabihin Allah Akbar, Allah Akbar. Sinong ginagago nyo? Di yung ala nyo. Hindi ba? Dahil naman sa pera. Sinasabi ko. Di, okay lang sa akin. Ngayon, anong gagawin ninyo ngayon dyan? Dahil nalantad yan. Kaya nga, ang nagkuhan kasi ng mapilindo, itong si Marcos. Kaya yan ang tinatawag niyang Maharlika Nation. Yang mapilindo. Hindi itong Pilipinas, mga tanga-tanga itong mga kwan na ito itong mga vlogger na ito, mainstream media, mga tanga-tanga yan, mga troll na yan. Walang alam yan dahil sila tumatanggap lang ng pera. Parang kiti na ng ibon na pagdapo ng inahin o yung ama ng kiti sa pugad, isusubo lang yung pagkain niya, lilipad uli. Ganun yan. Kaya wala silang kaalam-alam sa mga pangyayari. Ngunit anong klaseng gobyerno naman ito? Anong ideology ng yung ideolohiya ng na ito, ng mga pilindo. Ito yung tinatawag na military junta Wala kang kalayaan. Yan ang gusto ng mga Marcos na para masunod lahat yung gawain nilang pagnanakaw. Yan ang hindi pa rin alam ninyong mga kababayan ko. Kaya nga yung pagbuo ng muli ng mga pilindo, yan ay kinukuha niya. Kaya nga po panapunta niya ng Singapore, kung wari manonood ng Grand Prix, di kaya pupunta ng Malaysia, pupunta ng Indonesia. Yan ang mga pinag-uusapan nila kung paano. Kaya yan, napagkasunduan nila. Kaya ito si Duterte ngayon ang ginagamit nila.
Dahil sa sinasabi, si Duterte strongman, putang ina niya, ningudgud ko pa yung mukha niya sa simento. Kaya nga yung nagtatayo na sila ng Malacanang of the South. Hindi na yung Malacanang of the North, Malacanang of the South. Dahil nga dyan sa na yan. Paano nila makukuha yung pondo na yan? Nandito ako. Alam ko yan kung ang istorya niyan. Na-estudyohan ko yan kung anong yan. Kaya yan ang numero unong problema nila. Dahil hindi ko pipirmahan yan. Dahil ako lang ang may karapatan yan, pumirma. Siguro, itong putang ng Duterte ito, puro mga magnanakaw naman yan Kaya nga wala ng pondo, noon ko pa sinasabi. Kaya nga nagpapalabas na sila ng mga polymers sinunog ko, pag lumabas yung polymer, makakita ako ng yung mas mababang halaga, susunugin ko uli yan. Tignan ko lang ang mga galing ninyo. Susunugin ko uli yan. Ipapakita ko talaga kung paano ko sunugin yan. Kaya natatawa lang ako sa kanila kung talagang matapang kayo, ako nag-iisa bakit hindi ninyo ako problemado kayo dahil yung mga pera na yan ay pag-aari ng mga mahihirap yan. Sinasabi ko naman nakapangalan lang sa akin yan, hindi ko inaangkin, hindi ako katulad ng mga Marcos na suwapang, granit kupal na yan. Inaangkin nila yung hindi kanila. Kaya mahirap yung ganyang gawain. Ngayon, nalalantad na kayo. Kaya yan, hindi umaangal yung mga Maranao, yung mga Muslim. Hindi umaangal. Dahil nga dyan ang nila, yung pera na makukuha dyan, kung makukuha ninyo. Yan ang sinasabi ko kung makukuha ninyo. Namatay na si Diana. Kaya yan, mapupunta sa master account holder. Ako alam kong account number. Kasi yan, lahat ng mga laging nagbabago ang mga yan Laging nagbabago ang mga paraan ng pagbubukas niyan Itong huli, yung inheritance na inisyu ng Swiss Embassy dito sa Maynila, problemado sila. Kaya yan naalok ako ng putang, nag-aalok itong putang nilang prinsipe nito, lahat daw ng account na kung hindi na daw makukuha. Hindi. Anong pakialam ko? Kaysa yung kayong makinabang, mga putang nila nyo. Hindi ba, prinsipe? Ikaw. Hindi mo rin makukuha, Princess Elizabeth. Puno. Pero alam kong pangalan mo. Sasabihin mo, anak ka ng hari ng Spain. Tarantado ka. Hindi ko pa alam na ang ama mo ay surveyor ng laging. Kaya napunta ka sa Aurora. Kaya sinasabi ko sa inyo wala kayong kaalam-alam ang mga nangyayari. Ako, talagang sinasaliksik kong maigi yan upang malaman ko ang katotohanan. Yan ngayon ang problema nila. Yan ang problema ng Marcos. Kung may nakuha kayong dyan, bibitin ko kayong patiwarik na magpinsan. Kaya pati lahat ng politiko na nakinabang, makukuha niyan. Dahil yan, mga numero lang ang lumalabas yan. Walang pera yan. Walang pera yan. Kaya numero lang ang mga lumalabas dyan. Kaya nga sabi ko, bakit hindi ninyo pa DNA? Walang nagkukan yan. Ayaw banggitin ng mga vlogger o mainstream media, mga troll, palibasa, mga mukhang pera yung mga yan. Putang ina nyo, pagdating ng panahon, wala kayong parte, maghihirap kayo, hindi kayo kasali dito, at hindi rin kayo bibigyan ng trabaho. Yan ang sinasabi ko na lang sa inyo. Ganyan din ako kabagsik sa ginagawa nyo, dahil pilit ninyong pinagtatakpan ang katotohanan. Hinahamon ko lahat kayo, mga mainstream media, mga vlogger, maski na si Ted Pailon, hinahamon ko. Kasi panligaw lang yung mga, kung wari, mga kuwan na yan, ganito, ganyan. Katarantaduhan yan. Kung wari, bigla nawala. Kasi pag nabigla nawala,
may pinagmitingan. Hindi ba? Ewan ko. May alam akong lihim sa iyo, Ted Pailon. Kaya nagkampi kayo ni Corina, inaway ninyo si Noli de Castro dahil lamang sa lagay. Yun sa store. Kasi ang nagdala ng pera doon, kaibigan ko si Mang Ruben pinamamalitan ninyo, may laso ng balat ng store. Pagkatapos bandang huli, kumwari nagpaliwanag, ay, ganun lang pala may kasupangan din ito si Noli de Castro sinulo niya yung 7 milyon Pagkatapos binigyan niya 350,000 ito si Corina at saka si Ted Pailon. Kaya hindi ko pinagpapaniwalaan yung mga yan hindi ba totoo, Ted Pailon? Katapos kung wari, matino ka, ulul. Pare-parehas lang kayong mga magnanakaw. Hindi na kayo naawa sa kababayan nyo. Kung wari, nako. Paano yung makukuha ngayon? Hindi na ninyo makukuha yung malalagay sa alanganin ng Malaysia. Pag pinakialaman nyo, malalagay ang Kaya nga, yung nalalagay na sa alanganin ang Singapore dahil mantaki mo, hinak nila pagkatapos money laundering, pagkatapos yung isang lang, wala na. Isang taon lang, nasentensya. Sige na. Yan ang ko, mabuti yan, malaman ninyo bakit maraming Muslim dito ngayon na nagtatayo ng mga moske. Mga duwag naman yan mga yan hindi yan humaharap ng nag-iisa. Laging kuyog yan.